Ngayong umaga ay pupunta nga kami ng Bicol at ayan, alas 2 na ng madaling araw ay umalis kami sa bahay. Kaya mga katoda, samahan nyo kami sa aming paglalakbay papunta ng Bicol. Pero syempre, bago ang lahat, dapat munang sarado ang gate dahil walang may iwan sa bahay. Abay baka manakawa. Dito na nga mag-uumpisa ang ating paglalakbay. Alas 12:30 ng madaling araw nang bumiyahe na kami papuntang Bicol. Syempre, nag-umpisa kami sa Mendez. At ilang minuto lang namin tinakbo ay narating na rin namin ang Tagaytay. Eto na nga pala ang sentro ng Tagaytay, ang Olivares Circle. Napakaganda at wala akong masabi. At simula nga rito sa Tagaytay, kailangan nating diretsoy ng papuntang Ligaya Drive. Doon tayo dadaan para mabilis nating marating ang Batangas. Napakalamig nga dito sa Tagaytay, kaya ang anak ko ay nagsuot din ng makapal na jacket at mukhang excited. Di na nga nagtagal at narating na rin namin ang Ligaya Drive. Ang Ligaya Drive ay isa pinakamahirap na daan pababa ng Batangas dahil sobrang kurbada rito at pag hindi ka sanay ay baka sa kung kapulutin dahil malulupit ang mga kurbadahan dito at isa pa ay gabi. Sa mga oras nito nga ay narating na namin ang Arco ng Quezon. First stopover sa province of Quezon, yung Arco. Nanggaling tayo ng Tagaytay at pupunta tayo ngayon ng Bicol sa Albay. Kaya mapapansin nyo mga katoda, maraming nagdadaan ng mga kasi papunta na ng Bicol yung mga yan. Natuwa lang ako kasi nakita ko yung province of Quezon. Papasok na tayo ng Quezon. Kaya tara mga katoda, samahan nyo ulit tayo, maglakbay na ulit tayo papuntang Bicol. Bago natin ituloy ang ating paglalakbay, magkakarga muna tayo ng gasolina dito sa Candelaria, Quezon. At habang nagkakarga tayo ay nakakita naman ng taho ang aking mga anak, kaya kami kumain muna ng taho. At ang oras nga pala ay 5:30 na ng madaling araw. Kaya tama lang na kumain ng taho para malamnan ang aming kumakalam na tiyan. Tuloy na nga kami sa aming paglalakbay hanggang marating na namin ang bayan ng Sariaya, Quezon. Sa mga pagkakataong ito nga ay malapit ng sumikat ang araw. Nandito na nga kami sa Pagbilao, Quezon at dito na nga kami tuluyan sinikatan ng araw. Kasarap manakbo dito sa Pagbilao, Quezon, kaso ang problema rito maraming lubak. At sa tansya ko, tatakbo pa kami ng 6 hanggang 7 oras hanggang marating namin ang Bicol Albay. Sa mga pagkakataong ito, parang napapasarap na ang takbo ko. Grabe rin palang Bajajari pag piniritan mo. Hindi rin pala talaga siya magpapaiwan sa ibang 4 wheels. Pakiramdam ko tuloy, naka 4 wheels din ako. Pero naglaylo na ako dahil natakot na ako sa kasabay ko. Ang laki ng truck na pala nito. Hindi naman tayo nagmamadali. Importante, marating lang natin ang Albay sa Bicol. At eto na naman nga ako, napapasarap na naman ang takbo ko. Nakalimutan ko, dala ko Bajajari nga pala. Sabi ko nga kanina, masarap manakbo dito kaso napakaraming lubak ang aming dinadaanan para kaming nakikipagpatintero sa mga lubak. At sa mga pagkakataong ito ay malapit na nga kami makarating sa entrance ng Old Sigsag Road o ng tinatawag nilang Bitukang Manok. Wala na nga kaming inaksayang panahon at tuloy na naming inakyat ang Old Sigsag Road dahil pare-pareho kami excited dahil pare-parehas kaming first time na dumaan dito sa Old Sigsag Road. Parang baliwala lang sa Bajajari ang ahon dito. Bilib talaga ako sa Bajajari, malakas ang makina sa ahon. Dito na nga tayo at malapit na tayo sa katotohanan. Lapit na nating marating ang tuktok ng Bitukang Manok. Napakasarap talaga sa pakiramdam sa mga gantong pagkakataon na alam mong ang bukyo mo nakakapunta kung saan saan. Salamat na lang kay Bajajari, kay Bokyo dahil nakarating kami rito sa Bitukang Manok. Talagang mapapawaw ka sa ganda ng daan dito. Di ko akalain nandun kami nang galing sa baba. Sa mga pagkakataong ito, titigil muna kami dito para tingnan mabuti namin ang ganda ng Bitukang Manok. Oy, andito na tayo. Grabe. Tingnan yung mga katod ang dinaanan. Pero bago ang lahat, ipapakilala ko muna sa inyo ang aking mga kasama. Ito nga pala ang aking unang kaiha na si Adi. At ito naman ang aking panganay na si Jiro. Sila ang aking dalawang anak. Kitang-kita mo sa kanya ang kasiyahan nang makarating sila dito sa tuktok ng Bitukang Manok. Ano, lalarga na tayo? Tara, malayo pa ang ating tatakbuhin. Larga na tayo, Adi. Tara. Tara na. Nasikatan ng araw yung mata ay malapot na. Yan. Sa patuloy ng ating paglalakbay ay nandito pa rin nga tayo sa Timonan, Quezon. Sa lukuyang binabaybay natin ang tabing dagat dito sa Quezon. Sa mga pagkakataong ito ay maghahanap nga muna tayo ng kainan. Dahil nga mag-alas 9 na ng umaga ay kinakailangan na namin mag-almusal. Wala namang problema sa pagkain dahil may baon naman kami. Kailangan lang nating hanapin ay ang mapwestuhan upang makakain. At hindi na rin nga nagtagal ay nakakita na kami ng pwedeng makainan. Kaya nga wala na kaming inaksayang panahon para may handa ang lamesa. At ito ay nilabas na ang ating mga baon na pagkain. Andito na nga tayo sa pinakamasarap na parte ng buhay, ang kumain. Mga palang pinwestohan namin para kainan ay sa Kupa ng Timonan, Quezon. Dito ito sa tabing dagat ng highway. Pagkatapos nga namin kumain ay konting pahinga lang, konting pahangin, konting relax lang. At lalarga na rin kami papuntang Albay. Pero sobrang lakas ng hangin nga pala dito ay mapapawid ang aking sombrero. Sa mga pagkakataong ito ay muli na nga kaming naglakbay papuntang Albay.
At hindi na nga nagtagal ay narating na rin namin ang Lopez, Quezon. Napakahaba pala ng Quezon dahil sa mga oras na to andito pa rin kami sa parte ng Quezon. At dito pala sa Quezon ay may ginagawang flyover. At hindi na rin nagtagal ay narating na rin namin ang Calawag, Quezon. Dito ko napansin ang aking mga anak na parang pagod na sa pagkakaupo. At sa wakas ay narating na rin namin ang gateway to Tulandia. At sa mga oras na ito ay papasokin na nga natin ang Camarines Norte. At sa patuloy pa namin pagtakbo ay narating na rin namin ang Camarines Sur. Wala akong kamalay-malay na 14 na oras na pala na ako nagmamaneho. Sa pagkakataong ito ay narating na nga namin ang lalawigan ng Albay. Albay nga pala ay isang lalawigan sa Pilipinas na matagpuan sa rehiyon ng Bicol. Ang kabisaran nito ay ang lungsod ng Legazpi. At ang Albay din nga pala ay isa sa mga pinagkukunan ng abaka na ginagamit sa paggawa ng mga lubid, bag at mga tsinelas. At sa mga pagkakataong ito ay narating na rin nga namin ang Kamalig Bypass. 5:30 na. 5:30 na ng hapon. Yung ba yung volcano nasa harap na natin, oh, ang laki-laki, oh. Kaya lang hindi natin makita na masyado kasi puro ulap. Kakaliwa na nga kami rito para marating namin ang aming tutulugan. Sa mga pagkakataong ito ay papasok na nga tayo dito sa ating tutulugan. Ito nga pala yung Onjo Travelers Inn na matatagpuan dito sa Kamalig, Albay. Sa Tagaytay pa lang pala ay nagpa-reserve na kami para siguradong aming tutulugan pagdating namin dito sa Albay. At pagkatapos nga ng 15 hours, eksakto 15 hours namin na pagbabiyahe simula Tagaytay hanggang dito sa Albay, ay nakarating kami rito sa Onjo Travelers at dito kami matutulog. Okay mga katoda, at kung nagustuhan nyo po ang ating video na to, ating pagbiyahe rito, subscribe nyo lang po ang ating YouTube channel, J Toda Vlog. At maraming salamat. Binabati ko yung mga kasama nating Toda dyan sa Mendez. Ang mga kasama kong Toda dyan, marami kaming Toda dyan, 14 yata. Binabati ko kayong lahat. At ganoon na rin sa ating mga subscriber, sa mga walang sawang suporta. Maraming salamat sa inyo at ride safe po tayo lagi. Hanggang dito na lang muna mga katoda. Okay?